Inanihan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So bago ka umupo ay maaari mo bang ayusin ang hanan ng iyong upuan at pulutin ang mga kalat na nakikita sa iyong paligid. Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. So binibining Ana, maaari mo bang i-check ang ating attendance upang malaman natin kung may lumiban pa sa araw na ito. Maraming salamat Ana sa pag-check ng ating attendance. So tinalakay natin noong nakarang aralin ang Akdang Pampanitikan, particular sa epiko. So, ano nga ba ang epiko? Maaari ka pang tumayo? Maaari ka nang umupo. So, ang epiko ay isang napakahalagang bahagi ng kultura ng elemento na nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa mga sinaunang kwento at mga bayani. Mahusay, Ana, dahil nakinig ka talaga sa ating talakayan noong nakaraang tagpo. So, ang isa sa ating natalakay na epiko noong nakaraan ay ang Maragtas ng Visayas at Humapadlod ng Panay. So, handa ka na ba para sa ating bagong paksa? So, ang ating bagong aralin ay tungkol sa maikling kwento. So, mayroon ka bang ideya kung ano ang maikling kwento? So, ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impression lamang. At ngayon ay natapos na natin kung ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento. At ngayon ay dadako naman tayo sa elemento ng maikling kwento. Alexis, mayroon ka ba ang ideya kung ano ang mga elemento ng mga maikling kwento? Maraming salamat. Palakpakan natin si Alexis. So, narito ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay ang tauhan, tagpuan, at banghay. So, Ana, mayroon ka bang ideya kung ano ang tauhan? So, ang tauhan ay dito nakasentro mismo sa kanya ang pangyayari at mayroon din itong mga pangtulong na tauhan. So, ang tauhan ay siya ang pinakamahalagang bahagi ng maikling kwento sapagkat sa kanya mismo nakasentro ang pangyayari sa isang kwento. At ngayon ay ang pangalawang elemento ay ang tagpuan. Ana, maaari mo bang basahin? Ang tagpuan ay isa sa elemento ng kwento kung saan ito ay ang kailan naganap ang mga pangyayari. So, ang tagpuan ay dito natin malalaman kung kailan at saan naganap ang isang pangyayari sa isang kwento. Naiintindihan ba? Maraming salamat. Dalawang elemento at ngayon ay ang pangatlo, ang banghay. Ana, mayroon ka bang ideya kung ano ang banghay? Maaari kang tumayo. Maraming salamat. Maaari kang umupo. So, ang banghay ay matutukoy natin dito ang maayos na malinaw na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. So, naiintindihan ba? Maraming salamat. So, ang banghay ay may 5 bahagi. So, ang una ay ang saglit na kasiglahan, suliranin o tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. So, ang una ay ang saglit na kasiyahan. So, kapag sinabi nating saglit na kasiyahan, dito ang pagpapakilala ng mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. So, dito natin makikita ang mga pagpapakilala ng mga pagsubok, kung ano ang mga pagsubok na dinaanan ng mga tauhan sa isang maikling kwento. At ang pangalawa naman ay suliranin o tunggalian. So, kapag sinabi natin suliranin o tunggalian, ito ang tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya at mayroon itong iba't ibang uri. Ana, mayroon ka bang ideya kung ano ang mga iba't ibang uri ng tunggalian? Maraming salamat. So, ang mga iba't ibang uri ng tunggalian ay halimbawa na lamang ng tao laban sa sarili, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, at iba pa. Naiintindihan mo ba, Ana? Maraming salamat. So, ngayon ay dadako naman tayo sa kasukdulan. So, kapag sinabi natin kasukdulan, ang maikling kwento ay ito ang pinakamataas na uri ng kapanapanabik na bahagi ng kwento. At ang kakalasan.
kapag sinabi natin kakalasan, ito ang magiging kinalalabasan ng isang pangyayari. Kung ito ba ay maganda, kung hindi ba maganda ang naging pangyayari sa isang kwento. Naiintindihan mo ba, Ana? At ngayon ay ang wakas. So, kapag sinabi natin wakas, dito natin malalaman kung malungkot ba o masaya ang nangyari sa mga tauhan ng maikling kwento. So, ang wakas, ito rin ang resolusyon ng isang kwento. So, kapag sinabi natin wakas, no, dito natin malalaman kung happy ending ba or sad ending ba ang nangyari sa kwento. Naiintindihan mo ba, Ana? At ngayon ay natapos na ang ating talakayan. Tapos na ang ating talakayan tungkol sa ang maikling kwento at ang mga elemento ng maikling kwento. So ngayon ay mayroon akong babasahin, bago tayo dumako sa ating pangkatang gawain ay mayroon akong isang babasahin maikling kwento na pinamagatang ang Reynang Matapat. So, babasahin ko ang maikling kwento at makinig kayo ng mabuti at magtala ng mga pangyayari na aking babanggitin para makasagot kayo mamaya sa ating pagtataya. Maliwanag ba, Ana? So ngayon, ay tatawag ako ng 5 mag-aaral at ilalahad nila ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwentong aking binasa na ang Reynang Matapat. Una, maraming salamat. Palakpakan natin. Pangalawa. Tatlo. Ilas. Panghuli. Dahil tapos na ang ating gawain ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain na may kaugnay sa ating tinalakay sa araw na ito. Handa ka na ba, Ana, at sa iyong mga kaklase? Handa na ba kayo? So ngayon ay papangkatin ko ang klase sa pangatlong pangkat. Una, ikadalawa at ikatlo. So narito ang panuto sa ating talakayan, sa ating pangkatang gawain ngayon. So, narito ang panuto. So, bawat pangkat ay bibigyan ko ng 2 kopya ng maikling kwento na pinamagatang ang kataksilan ni Sinuga. So, babasahin lamang ng leader ng bawat pangkat at makinig lamang ang mga miyembro. So, ang bawat grupo ay may elemento ng kwento na naiuulat gamit ang concept map. So, isang kinatawan, bawat pangkat lamang ang pupunta dito sa harap upang ibahagi ang kanilang mga sagot. So, narito, unang pangkat hanggang sa 3 pangkat. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para pumunta sa inyong mga grupo at kapag tapos na ay maaari na tayong magsimula. So, narito ang gawain sa bawat grupo. Unang pangkat, narito ang inyong hahanapin. Tauhan at tagpuan ng maikling kwento. Pangalawang pangkat, saglit na kasiglahan at suliranin o tanggalian ng kwento. At ang ikatlong pangkat ay ang kasukdulan, kalasan at ang wakas ng kwento. So, narito ang pamantayan ng ating pangkatang gawain. Una ay ang nilalaman o visual aids, 10 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos na may kabuuan na 12 puntos. So, unang pangkat, maaari ka nang pumunta. Maraming salamat. Panghuling pangkat, maraming salamat. So, napakahusay ng inyong presentasyon at nakita ko talaga na may nauunawaan kayo at dahil dyan, bibigyan ko kayong lahat ng perfectong puntos. Palakpakan! So, ngayon ay natapos na ang ating pangkatang gawain. Ngayon ay may katanungan ako sa inyo. Bakit kaya mahalagang pag-aralan natin ang maikling kwento at ang mga elemento nito? Ana, maaari ka bang tumayo? Bahagi mo ang iyong ideya. Maraming salamat. So, napakahalaga talaga na pag-aralan natin ang maikling kwento at ang mga elemento nito dahil sa pamamagitan nito ay mapapahusay natin ang ating kritikal na pagbasa at pag-unawa sa kwento. Naiintindihan ba? So, balikan natin ulit ang ating tinalakay sa umagang ito. Ano nga ulit ang maikling kwento? Maraming salamat. Ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng elemento? Sa kabuuan,
Ang maikling kwento ay may mga pangunahing elemento tulad ng tagpuan, tauhan, banghay, tema, wakas, at iba pa. So, mayroon ka bang natutunan sa araw na ito? Maraming salamat. So ngayon, dahil mayroon kayong natutunan sa ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Kumuha lamang kayo ng isang sangkapat na papel at ilagay ninyo ang iyong buong pangalan at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang number. Ang sino-sino ay ano-ano ang mga elemento ng maikling kwento. Okay, tapos na ang ating pagtataya. At para naman sa ating takdang aralin ay salamat sa inyong pakikinig.